ba? Dapat palitan ko na siguro tong salamin ko kasi hindi ko na masyadong makita eh. Malabo ba ka mong mata? Blessing yan. Pwede ka nang mag-apply ng PWD ID eh. Hoy, wait lang Hindi basta-basta magkaroon ng PWD ID Delikado yan. Kasi marami ngayon ang nakapaskil sa malls na nagsasabing no to fake PWD IDs. Totoo. Yun. Alam nyo, correct si Rica. Hindi dapat sinasamantala ang PWD ID at para lamang yan sa mga karapat-dapat. Gaya ng hihingi sa atin ngayon ng payo, matagal na siyang PWD, pero hanggang ngayon, hindi pa rin siya mabigyan ng ID. Ay, bakit? Balita ko, polio victim yan. Hirap na siya maglakad kahit pabalik-balik siya. Pero dapat nga mabigyan na ng PWD ID yan para malaking tulong sa kanya yun eh. Wait lang. Bakit ba kasi hindi raw siya mabigyan? Anong problema? Alam nyo, hanggang ngayon, ako rin, hindi ko rin alam. Pero ang tanging alam ko, makakasagot lang sa problemang ito ay si Kuya Alan. Kaya naman, Kuya Alan, ano pong sagot dito? Tama. Recently, madalas sa news, ang mga kumukuha ng PWD ID para makakuha ng discount pero wala naman silang disability. Napag-alaman naman natin na marami din ang nahihirapan naman na kumuha ng card pero sila talaga ay may disability. So nagpapasalamat tayo sa ating bisita ngayon, si Maria Luz Ocampo. Welcome, Maria. Kwento mo naman yung naging problema mo. Sa tagal po na panahon, nag-decide po akong kumuha ng PWD ID para sa mga discounts at saka sa mga advantage din po ng PWD ID. So first time mo to kumuha? Opo. So dati hindi mo muna Hindi po, wala po sa isip kong kumuha noon. Humingi na po ako sa barangay ng mga requirements para sa PWD ID po. Kinumply ko naman po lahat yon. Yung pinaka-nahirapan lang po ako pagkuha po ng medical certificate po. Kasi ang disability mo ay Polio po. dala ng sakit ng polio. Apo. Plano ko po sana, kukuha na lang ako ng certificate sa private clinic. Ang nangyari po, nirecommend po ako na kumuha sa public hospital like sa Osmaka po. So, nung pumunta na po ako, binigyan na po ako ng appointment. Then afterwards, sinabi ko po na, Doktora, hingi lang po ako ng medical certificate para sa requirements for PWD ID. Pumunta pa po siya sa labas, sabi, parang hindi kami nagbibigay ng ganyan. Ang medyo sumama lang ang loob ko kasi sabi niya, better kung pumunta ka na lang ng St. Luke's, ganun. Sa isip ko, sabi ko, Doktora naman, private hospital po yun. Kasi hindi ko naman po kayang bayad sa mga ganong hospital. At that point, naisip mo nang sumuko at wag nang kumuha? Hindi na nga po, sabi ko, hindi na ako kukuha, sabi ko gano'n. So habang po nagbabrowse ako sa Facebook, nakita ko nga po na, mag-message kaya ako sa CIA. Marami nga po akong pinag-message yan eh. Ito nga lang po yung nag-reply. Bali, may tumawag po sa akin. Tutulungan nga raw po ako. So hanggang sa last week lang po, sinamahan na po ako direkta sa ng mga PWD. And nakuha mo naman kaagad? Opo, Sige. agad. Explain natin na maganda para makita nila na may proseso, may karapatan ka, at hindi ito palakasan lang, ha? So, unang-una, sumasama ang loob ko para sa'yo. Kasi may classmate din ako, blackmate ko rin sa college na nagka-polio din. And of course, maraming tanong di ba? Kasi may bakuna, tapos yung parang feel so bad na nangyari na sa'yo. And then katulad mo, na hindi mo mang kinuha kaagad yung card, pero nung gusto mong kunin, syempre, pag in-expect mo kahit anong government hospital, i-expect mo alam nila, especially kung binigyan ka ng appointment at sinabi mo. So number one, siguro lesson to sa mga government hospital, LGU man or national, pag sinabi na sa iyo yung purpose, so like what OSMAC could have done is either call you na huwag ka na magpa-appointment kasi hindi kami nagbibigay, or pagdating doon, sinabi sa iyo, this is what we can do, but of course, we appreciate yung doktora na chinek up ka at nagtanong pa, di ba? Okay. So there are several laws that help protect, encourages the welfare ng persons with disability. Yes. Ngayon, meron kasi tayong National Council on disabilities, di ba? Sa National Council po, nagkaroon po sila ng order taking into consideration yung Magna Carta that deals with persons with disability. So Magna Carta parang yung basic rights mo. Na sinasabi dito na kapag ka-apparent, ibig sabihin, isang tingin kita mo na, ay pwede kang dumiretso nga dun sa LGU, sa issuing officer, sa opisina ng LGU dealing with persons with disability para ibigay na. Precisely na tama yung National Council, sapagkat
bakit mo pahihirapan pa, alam mo nang may disability at unang tingin mo lang. Pero kung hindi apparent, then you can either go to a specialist na siya ang magsacertify para pagdating mo nga dun sa LGU, kita nila yung specialista na yan. Kasi nga, kailangan specialista kasi nga gusto natin siguraduhin na may disability talaga. Secondly, you can go to regional or municipal city health offices kung saan authorized sila. Or yung pag-private, tinatawag na recognized medical institutions. No? So just because it's private, hindi ibig sabihin na recognize siya. So I'm happy you got it and kung ano pa matutulong namin, don't hesitate. But sa akin lang, akmang-akma na pag-usapan natin to kasi pakiusap lang sa ating kababayan, di ba? Alam natin mahirap ang buhay, pero kung hindi ka naman senior, kukuha ka ng senior card. Hindi ka naman PWD, kukuha ka ng card para sa discount. Kawawa po yung talagang nangangailangan. At kawawa din po yung nagnenegosyo lang. So, natutuwa naman ako na na-solve at natutuwa naman ako na sumasagot kami sa social media, no? So, I wish you the best. And as I said, no, marami pa tayong ibang services. So, sana you keep in touch and let us know kung may matutulong pa. Opo, maraming salamat po kaya. Thank you. Magbabalik ang Cayetano in Action with Boy Abunda.